DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, 24 na ng Marso 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 3 araw na tigil pasada. Tatapatan ng pamahalaan ng libreng sakay, online classes ikinasa. Pag-aresto sa dating Pangulong Duterte legal ayon naman sa law expert. BIR target siya sa atin kung nagbabayad ba ng buwis ang mga social media influencers. Seminar ng Pinoy Vloggers pinontuhan ng China ayon sa dating PCO Secretary. 2 pasahero arestado sa bomb joke. Baguio City nakaranas naman ng 13.4 degrees Celsius na temperatura nitong weekend. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, bagamat nalalapit ang pagdedeklara ng panahon ng tag-init, patuloy na nakakaranas sa malamig na temperatura ang Baguio City na naitala sa 13.4 degrees Celsius nito lamang weekend. Ayon kay Grace Castañeda ng Pag-asa, epekto ito ng Northeast Monsoon amihan na patuloy na humihina habang papalamig naman o papalapit na ang dry season. Sinabi ni Castañeda na patuloy na makakaapekto ang amihan sa Northern at Central Luzon. Ang mga nasabing lugar ay patuloy na makararanas ng mas malamig na temperatura at mga pagulan, partikular na ang Northern Luzon. Ang iba pang mga lugar na nakakaranas din ng malamig na panahon ay ang Tanay Rizal, 18.4 degrees Celsius. Ang Pasco Batanes, 18.7. Abukay Bataan, 19 degrees Celsius. Kasiguran Aurora, malamig din 19.2 degrees Celsius. San Ildefonso sa Bulacan, 19.9. Itbayat Batanes, 20.2 degrees Celsius. Malay-Balay Bukidnon, 20.3 degrees Celsius. Lawag City sa Ilocos Norte, 20.4 degrees Celsius. At ang Tuguegarao City sa Cagayan, 20.8 degrees Celsius. Kahapon na sa pagitan ng 21 hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Samantala, hindi makararanas ng Dangerous Heat Index ang 5 bahagi ng bansa ngayong araw. Ang pinakamataas na heat index na inaasahan ngayong araw ay 39 degrees Celsius sa Coron, Palawan at Hinatuan, Surigao del Sur. Magandang umaga, Pilipinas! Na-delay naman ang flight ng isang aeroplano ng Cebu Pacific na biyaheng Manila to Bohol matapos ang 2 pasahero ay nagpakawala ng bomb joke. Ayon kay Bea Bernardo, CAP Information Officer, nakapaglanding ng aeroplano sa Panglao International Airport nang biglang magbiro ang 2 pasahero na may bomba sa kanilang bagahe. Bunso nito, agad na inalerto ng mga flight attendant ang mga piloto dahilan para i-hold ang mga pasahero sa tarmac at ilingin ang agarang pag-clear sa passenger cabin. Wala namang nakitang bomba o namang pampasabog sa mga gamit ng mga pasahero. Isinailalim naman sa kustodiya ng pulis ang 2 pasahero. Sinampahan sila ng paglabag sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke na may katumbas na parusang pagkakakulong at pagmumulta ng tig-40,000 piso. Ang tigas talaga ng ulo ng marami sa ating kababayan, Hindi madala-dala. Hindi mo na sisingilin ng toll fee ang mga motorista na dadaan sa northbound lane ng North Luzon Expressway mula Balintawak hanggang May Kawayan ngayong Lunes, March 24. Ayon sa NLEX Corporation, tatagalan toll relief hanggang sumabuksan ang lahat ng 4 na lanes ng Marilao northbound. Ang hakbang ng NLEX ay kasunod naman ng panawagan ni Transportation Secretary Minz Dizon na i-waive muna ang toll fee sa lugar na apektado ng repairs dahil sa nasirang Marilao Interchange Bridge. Magugunitang nagdulot ng matinding traffic sa NLEX ang pagkasira ng tulay matapos dumaan at sumadsad sa Marilao Interchange Bridge ang isang truck. Nagpasalamat din ang Department of Transportation sa NLEX Corporation
sa pagtugon sa kanilang panawagan na pansamantalang suspindihin ang pagsingil ng toll fee sa mga motoristang dumaraan sa northbound ng Balintawak may Kawayan habang ginagawa ang Marilao Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang mabilis na aksyon sa pagitan ng gobyerno at ang private sector ay nagpapakita ng commitment ng tulungan ng mga commuter upang mabawasan din ang epekto ng matinding traffic habang sinisikap na mabuksan ang lahat ng lane sa lalong madaling panahon. Una nang nawagan si Secretary Dizon sa NLEX na maglaan ng karagdagang lane, i-waive din ang toll para sa mga motoristang dumadaan ng northbound side ng expressway habang patuloy na inaayos ang tulay para mabawasan ang kanilang kalbaryo na dulot na nasirang Marilao Interchange Bridge. Mabilis naman ng tinugo ng NLEX ang panawagan ng kalihim, nagdagdag nga ito ng lane. Kaya naman sa kabuuang 3 lane, mas magiging maluwag na ang daloy ng trapiko at mas magiging mabilis ang pagdaan ng mga sasakyan. Patay ang 3 katao matapos ng sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Malinta, Valenzuela City. Ikinadamay pa ng ilang kabahayan sa Malabon noong Sabado. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog dakong alas 12 ng tanghali sa kahabaan ng Area 4 sa Pinalagad, Malinta. Naagad ay dineklara sa ikalawang alarma at napula naman dakong alas 5:40 na ng hapon. Ayon sa Bureau of Fire Camaraba District Fire Marshal na si Fire Superintendent Rodrigo Reyes, ang mga nasawi ay may edad 53, 40 at 12. Dalawa naman ang nasugatan kabilang isang 37 anyos na lalaki nagtamo ng sugat sa balikat at isang 80 gulang na lalaki din na nagtamo ng second degree burn sa hita at binti. Nasa mahigit 20 kabahayan ang natupok ng apoy habang 26 na pamilya naman ang naapektuhan kabilang ang mga nasa residential area ng Yanga Street sa barangay Maysilo, Malabon. Ingat po tayo sa ating pong mga ginagamit na ilaw, lalong-lalo na yung mga nagkakandila pagka may brownout, ha? Arestado ang isang lalaki dahil sa pag-ingat ng hindi lisensyadong baril sa Pasay City. Kinilala ng Pasay City Police ang suspect na si alias Junjun. Nakwelyahan ito sa barangay 127. Nakumbiska mula sa kanya ang caliber .45 pistol, isang magazine at 2 rounds ng bala. Kasampahan si Junjun ng paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 7166 o Omnibus Election Code dahil sa paglabag sa gun ban. 10 minuto na makalipas ang alas 4, tatapatan ng libreng sakay at mga karagdagang bus at tren ng gobyerno ang isang sagawang transport strike ng ilang transport group ngayong araw hanggang sa March 26. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, magdadagdag ng mga bus sa EDSA Busway, pati na rin ang mga tren sa MRT3, LRT1 at LRT2 upang matulungan ang mga maapektuhang commuter. Libreng sakay naman ang tugon ng Metropolitan Manila Development Authority sa ilang piling lugar. Nananawagan naman si Dizon sa mga transport group makipag-usap na lamang sa pamahalaan. Sa halip na ituloy ang kilos protesto upang maunawaan ang ng bagong pamunuan ng DOTR ang kanilang mahinaing na magdudulot lamang ng abala sa mga commuter. Suspendin muna ang face-to-face classes sa mga sumusunod na eskwelahan sa bansa dahil naman sa isasagawang transport strike ngayong Lunes hanggang Miyerkules. On levels, Adamson University, Colegio de San Juan de Letran, De La Salle University, Manila at Laguna hanggang March 26 na po yan. Far Eastern University, Manila at Makati, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, University of Santo Tomas, University of the East at Mapua University. Hanggang senior high school lamang, walang pasok ang Mapua University, Intramuros at Makati. Ang mga eskwelahan naman na nagdeklara na ng suspensyon, ang Cavite State University hanggang March 26 yan, ha? Centro Escolar Integrated School, Manila, Malayan High School of Science, Manila Central University, Manuel L. Quezon University hanggang 26. Philippine College of Criminology hanggang 26 din po yan. St. Louis Ann Colleges of San Pedro, Laguna hanggang 26 na rin. Trinity University of Asia hanggang 26. University of Virtual Health System sa Laguna. Bulacan, lahat ng antas, pampubliko at privado, ano?
Pinapayuhan na magsagawa ng alternative learning modalities. 13 minuto na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Ginawang triple naman ng Department of Agriculture ang buwan ng alokasyon sa bigas ng mga pinakamahirap na sektor na nakikinabang sa 29 peso rice program ng Marcos administration. Sa bagong polisiya, pinapayagan ang nabanggit na sektor na makabili ng hanggang 30 kilos ng bigas kada buwan, 3 beses na mataas sa nakalipas na limitasyon. Ang mga pinakamahirap na sektor, kabilang dito yung mga senior citizen, mga may kapansanan, solo parents at mga dukha na abot sa milyon-milyong mga mamamayan ay makikinabang sa 29 peso program ng pamahalaan. Ang ibinibentang bigas sa ilalim ng inisyatibang ito ay nanggagaling sa reserba ng National Food Authority o NFA. Sa ginanap na aktibidad ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Dasmariñas, Cavite, inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang bagong polisiya ay patutupad sa buong bansa. Ang 29 pesos na bigas ay mabibili sa kadiwa ng Pangulo Stores at mga centers. Ang bigas na naitala sa halos 9 pesos naitala sa halos 9 pesos ng kada 100 piso na nagagasta ng average na pamilyang Pilipino. Ang halagang ito ay tumaas ng lagpas na 18 pesos sa 100 piso para sa pamilyang may pinakabababang kita, bata naman sa impormasyon mula sa Philippine Statistics Authority. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 4. Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 4, mga misis. Sa may araw ba si Mr. Pangui galing ng trabaho abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng may araw at may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter. Ang palambot na kutay sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! Asa natin mahiwagang tunog? Ayan 33 yan. 33,000 po ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ang inyo pong masagot, hindi na ako magbibigay ng clue. Basta yung pa rin, yung mga lumang clue pa rin natin last week. Mag-iisang buwan na to, hindi pa rin nakukuha. Ayan Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5. Sundin lamang po ang tamang format po ng pagtitext. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ulitin natin kasi mukhang dito nagkakaproblema. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin. Isang beses lang po kayo dapat mag-text sa ating text line para magpadala ng inyong sagot, Ayan. Yung iba kasi nagmumultisend, kaya hindi binabasa ng computer. Baka sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong share badge. Ayan. So habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, sagutin ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 33,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Paggamit na dahilan ng administrasyon sa Interpol sa pag-aresto sa dating Pangulo, hindi matanggap ni Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balita mula kay Raymond Dudpaan sa RH 28. Raymond, good morning. Hanggang ngayon ay hindi matanggap ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na idinahilan ang International Police o Interpol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay de la Rosa, napakababaw na dahilan ng katwiran na nag-cooperate ang gobyerno dahil lamang sa Interpol. Dahil kung yun ang paniniwalaan ay animoy na diidiktahan tayo ng Interpol bilang isang bansa. Dahil maaari naman itong tinanggihan ng administrasyon dahil wala ng jurisdiction sa atin ang International Criminal Court. Hindi naniniwala ang senador na noon lamang madaling araw ng March 11 nalaman ng mga opisyal ng gobyerno na may warrant of arrest ang dating Pangulo.
dahil ilang araw na silang nag-deploy ng napakaraming pulis sa mga paliparan. Nagpasalamat si Senator Bato sa hearing na ipinatawag ni Senador Amy Marcos tinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dahil dito natuklasan ang mga paglabag sa batas ng administrasyon nang ipinatupad ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Kasama na ang kabiguan nilang dalhin siya sa isang lokal na korte bago siya ipinadala sa the Netherlands. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Pero alam ba ninyo ngayon sa Mindanao ang dami ho namimigay ng libreng t-shirt Libreng t-shirt para po sa nalalapit na birthday ho ng dating Pangulo. Tsaka mga pin namimigay ho yan ng libre ng mga ordinaryong mga mamamayan. Wala hong nag-o-orchestrate. Tapos yung ibang mga bayan naman, meron pang ini-initiate na pagpapaimprenta, dala ka lang ng t-shirt. Ganon sila ka-excited sa nalalapit na birthday ng dating Pangulong Digong. Maganda umaga, Pilipinas! Sa kabila ng pogo pa, nananatiling matatag ang gaming industry sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni PAGCOR Chair at Chief Executive Officer Alejandro Tenco, tumaas ng 410 billion pesos ang gross gaming revenue ng bansa nitong 2024 sa kanyang talumpati sa Asian Gaming Summit. Sinabi ng chairman ng PAGCOR na sa kabila ng pagbabawal sa pogo, sumipa naman sa 25% GGR noong 2024 kung ihahambing sa 2023 na umabot ng 329 billion. Kapag exit ng offshore gaming, sinabi ni Tenco, kinikilala na ngayon ng PAGCOR ang hinaharap ng Philippine gaming industry na magiging technology-driven. Sinabi ni Tenco na bagamat tumaas nga ang pagtaas ng performance ng local gaming industry ay dahil naman sa strategic policy adjustments na kanilang ipinatupad mula pa noong 2023. Magbubukas na ng dalawang bagong university o bagong campus pala. Magbubukas ng dalawang bagong campus ang National University ng SM Group ngayon taon kasabay na ika-25 anibersaryo ng universidad. Matatagpuan ang dalawang bagong campus sa loob ng property ng SM sa Cebu at sa Las Piñas. Ayon sa SM Investment Corporation, layo nito na mapalawak pa ang commitment ng NU sa pagbibigay ng kalidad at accessible na edukasyon sa mas maraming Pilipino. Bahagi na niya ito ng layunin ng universidad na mapataas ang enrollment na hanggang 85,000. Target buksan ang dalawang bagong campus bago matapos ang taon at kapag nabuksan, magiging 14 na, 14 na ang bilang ng mga campus ng NU sa buong bansa. Election-related violence sa BARM, inaasahang bababa naman dahil sa kaliwat kanang peace covenant na pinirmahan ng mga politiko, COMELEC, PNP at Armed Forces of the Philippines. Detalye na balita mula kay June Di Makota ka RH19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Sa kabuang 38 na lugar na nasa red category, 32 rito ang nasa BARM na batay sa talaan ng COMELEC ay may mataas na bilang ng election-related violence sa mga nagdaang halalan. Subalit kumpiyansa naman sina COMELEC Chairman George Garcia at AFP Commander sa BARM Region na tutupad sa kanilang mga sinumpaang pangako bilang pagsunod sa rule of law ang magkatunggaling magkakamag-anak. Labis din nga pinasasalamatan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang inisyatiba ng COMELEC ng AFP at PNP na humarap sa inilunsad na peace covenant signing ang mga kandidato at dahil dito umaasang lahat na mababawasan ang nasa red category na mga lugar sa BARM Region. Matatandaang sa ginanap na open forum na magkakamag-anak na kandidato mula sa dalawang probinsya ng Maguindanao, naungkat ang serye ng mga pagpatay na kagagawan umano ng third party na nasa unanais guluhin ang paparating na eleksyon. Mula sa Basilan kung saan magkakatunggali naman doon bilang gubernatorial aspirant sina Congressman Mujib Hataman at pamangkin nitong si Board Member Attorney J. Hataman Saliman na humarap din sa isang peace covenant signing. Ganon din sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at SGA, kamakailan ay humarap ang magkakamag-anak ng mga kandidato sa presensya ni na COMELEC Chairman Garcia, PNP Chief Marbil, OPAPRO Secretary Galvez, Westmincom Commander Lieutenant General Nafarete at 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. 25 na makalipas ang alas 4, gobyerno ng China ang gumasto sa mga vlogger at mga social media influencer. Karamihan ay pro-Duterte na dumalo sa isang seminar sa China. Ito naman ang inamin ni dating PCO o Presidential Communication Office Secretary Trixie Cruz Angeles sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news at online disinformation. Sa pagdinig, tinanong ni Deputy Speaker David J.J. Suarez si Cruz Angeles tungkol sa National Radio and Television Administration ng China at ang papel nito sa pagsasanay ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang bansa. Ipinakita ni Suarez ang isang larawan ng mga dumalo sa NRTA seminar kung saan kasama si Trixie Cruz at iba pang mga vloggers na pro-Duterte. Kinumpirma naman ng dating kalihim na alam niya ang mga ganitong programa at inamin na isa nga siya sa mga inimbitahan. Pinangalanan din niya ang ilan sa mga kapwa niyang dumalo sa seminar na ginanap mula May 23 hanggang June 5, 2023 sa China. Nang tanongin ni Suarez kung sino nagponto sa biyahe, namin ni Trixie Cruz Angeles, ang seminar ay sponsored kung saan sinagot ng gobyernong China ang pamasahe, tirahan at gastusin sa mga naturang seminar. Ginisa ng House Strike Committee ang ilang pro-Duterte vloggers at influencers at kabilang dito ang isang editor ng Manila Bulletin kaugnay na ang kanilang ipinost sa social media kahit na hindi beripikado ng ang mga detalye at posibleng pinaniniwalaan din ng iba. Napilitang humingi ng pamanhin sa mga mababata si Crisette Laureta Chu na nagpakilalang editor ng Manila Bulletin, gayon din sina Mary Jane Cambiao Reyes at Mark Locmez sa ginanap na TRICOM hearing nitong nakalipas na linggo. Sinita ni Manila Representative Benvenido Benny Abante, ang chairman ng House Committee on Human Rights, ang mga pro-Duterte influencer na si Chu dahil rin sa social media post ito na may mapanlinlang at hindi beripikadong impormasyon. Inobliga ni Abante si Chu na humingi ng paumanhin matapos itong aminin ang kanyang mga pahayag ay batay lamang sa mga ulat na walang sapat na dokumento o patunay. Sa una, sinubukan pa ni Chu na ipagtanggol ang kanyang post bilang opinyon, ngunit sa uni ay umatras at umamin din at humingi nga ng paumanhin at sinabing siya ay tanga in my post. Siya daw yung tanga doon sa naturang post. Samantala, isang task force naman ang binuo ng Bureau of Internal Revenue upang magsagawa ng audit sa kita ng mga social media influencer upang matiyak na nagbabayad ng tamang buwis ang mga ito. Ayon kay Attorney Ron Michael Uy ng BIR sa pagdinig ng House Strike Committee bilang tugon sa tanong ni Antipolo City Representative Romy Acop. Sa pagdinig, ipinaalala ni Acop kay Uy sa nakaraang pagdinig na inatasan ng TRICOM ang BIR na magsumite ng datos kung ilan sa mga social media content creator ang binubuwisan ng ahensya. Ganyan din ang kanilang mga binayarang buwis. Pinabatid naman ni Uy, kinaakop at sa TRICOM na ang BIR ay bumuo na ng task force na tututok sa investigasyon upang malaman kung nagbayad nga ba ng buwis ang mga social media influencer. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, fish vendor tinaga naman patay sa Pasig City, Iloilo. Detalye na balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Maayong aga, Grace. Wala ng buhay nang natagpuan ng fish vendor sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Nueva Union, Pasig City, Iloilo. Kinilalang biktima kay Nick Buterna na may sugat ng pananaga sa lieg at kaliwang kamay. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benjo Clarite, hepe ng Pasig City Police Station, posibleng ninakawan ng biktima dahil na nagkagulo ang mga gamit nito sa loob ng bahay. Sinabi ni Clarite na posibleng nangyari ang pananaga sa loob ng bahay dahil sa mga patak ng dugo at nakatakbo pa palabas ang biktima. Nag-iisa lang sa kanyang bahay ang fish vendor. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang may kagagawan ng krimen. Mula sa Aksyon na Radyo Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Grace. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, barikit at malupit ang mensya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay-Away Formula, tanggal ang matitinding mensya based on test sa chocolate, mud, and sembon and cotton. Gawa po ito ng ACS.
Alas 4:30, nagpasalamat naman si Senator Bongo sa Iglesia ni Cristo sa paninindigan at pagiging balanse nito sa gitna ng political tension sa bansa. Pinuri ni Senator Go ang panawagan ng INC para sa pagkakaisa, kapayapaan at pagsunod sa mga panuntunan ng bansa. Sa kanyang video message, kinalaran ni Senator Go ang hindi nababagong pagsusulong ng INC sa peace and justice, pag-iit ng kahalagahan ng boses ng mga mamamayan at panawagan para maging mahinahon at ang pagsunod sa batas. Reaksyon ito ng senador sa pahayag ng Iglesia ni Cristo spokesperson si Ka Edwil Zavala na ang mga lumalalim na pagkakahati-hati sa politika ay nag-uugat ng pagtanggi ng gobyerno na sundin ang mga panawagan para sa pambansang pagkakasundo at matinong pamumuno. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Salamat sa pagiging matatag at patas sa paninindigan. Sa ganitong panahon ng kaguluhan at pagdududa, napakahalaga ng mga boses na naninindigan para sa batas at kapayapaan. Unahin po natin ang kapakanan ng mga Pilipino at ipaglaban ang interes ng bayan. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa at pagkilala sa proseso ng ating batas. Meron naman tayong mga korte na nananatiling malaya at functional. At sa kabila ng mga hamon ng panahon, dala ng pagkakaiba ng opinyon dahil sa mga nagaganap sa ating bansa, dalangin ko na hindi tayo magkawatak-watak. Dalangin ko na mananaig ang kapayapaan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. At dalangin ko na magkaroon ng hustisya at pagsunod sa mga proseso na naaayon sa ating mga batas. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga may importanteng lakad, magbaon din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masaista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, para hindi siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, may paalala sa atin ng Food and Drug Administration, lalong-lalo na sa paggamit at pagbili ng energy boosting dietary supplement, yung Drive Max Plus. Sa abiso po ng FDA, natuklasan na naglalaman ng nasabing gamot ng sildenafil citrate o drugs na ginagamit para gamitin ang erectile dysfunction. Ayon sa ahensya, ipinagmabawal ang nasabing gamot na gamitin bilang food supplement dahil posibleng magdulot ito ng panganib sa kalusugan ng isang tao. Dahil din anila sa nasabing ingredient, nagiging pang-adult o pang-matanda lamang ang nasabing dietary supplement. Sinabi pa ng FDA, mapanganib ang sildenafil citrate, lalong-lalo na sa mga may stroke, may problema sa puso, kidney at mababang blood pressure. Karaniwang sintomas ng naturang droga ay sakit sa ulo, pagtatae, pagkahilo, urinary tract infection, indigestion, nasal congestion, rashes at biglaang pagkawala ng paningin. Pinapayuhan ng mga consumer nito magpakonsulta sa doktor sakaling makaranas sa mga nabanggit na side effects sa paggamit ng nasabing dietary supplement na yung pala ay pagasti. Magandang umaga, Pilipinas! Ala, sige, tira! 21 anyos na babae umakyat sa 120 feet na NGCP Tower matapos magtampo sa kanyang live-in partner. Ano ba naman yan? Lentik na pag-ibig, idinadamay pa torre ng NGCP. Nainigtas din naman pala kagabi. Detalye ng balita mula kay Danny Camila, RH37. Danny, good morning.
Isang 21 anyos na babayang umakit sa 120 feet na tower ng National Grid Corporation of the Philippines NGCP sa barangay Doña Francisca, Balanga City kagabi matapos magtampo umano sa kanyang live-in partner. Ayon sa ulat, bandang alas 7 ng gabi nang umakyat ang babae na kinilalang si Shane sa naturang tore. Nabatid na nakainom ito ng alak at nagtampo matapos hindi bigyan ng pera ng kanyang partner na nanalo umano sa sugal na scatter. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Balanga City Police, Bureau of Fire Protection, BFP, Marshal, mga opisyal ng barangay at mga kinatawan ng NGCP. Bilang bahagi ng seguridad, pinutol muna ng NGCP ang daloy ng kuryente sa lugar upang maiwasan ang anumang insidente ng pagkakuryente. Sa loob ng mahigit sa 2 oras na negosasyon, mula alas 7 hanggang alas 9:12 ng gabi, matagumpay na napababa ang babae sa tulong ng kanyang pamilya at mga otoridad. Ayon kay Ginang Lorena, 54 anyos at ina ng babae na nakainom umano ang kanyang anak nang magdesisyon itong umakyat sa naturang tore. Matapos ang insidente, dinala ang babae sa barangay hall ng Kalaunan ay ipinasuri sa isang psychiatrist upang mabigyan ng kaukulang atensyon at suporta. Patuloy namang pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maghanap ng tamang paraan upang malutas ang mga personal na suliranin at huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 na umaga, ang pag-aresto sa isang vlogger sa Oslob, Cebu. Kaugnay ng pagpapakalat ng fake news sa isang paalala umano sa mga content creator na maging responsable sa kanilang mga ipinopost online. Itong sinabi ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora ng Taguig matapos arestuhin ng National Bureau of Investigation ang 30 anyos na si Wendelin Magalso dahil sa pagpopost ng mga peking content tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos na ginawa umanong legal ang paggamit ng illegal na droga sa bansa. Iginiti Zamora na kumakatawan sa 2nd District ng Taguig City. Ang nasabing kaso ay isang paalala na ang freedom of expression ay hindi kalayaan para manloko. Sinabi pa nito na may hangganan ng pagiging content creator, lalo na kung ginagawa ito para manira, magpakalat ng kasinungalingan at kumita mula sa panloloko. Kung pipiliin mong magpakalat daw ng fake news, may kapalit yan ayon sa kongresista. Binigyan din naman ni Senator Amy Marcos na hindi siya mangingiming patawan ng parusang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas matapos makipagtulungan ng gobyerno sa Interpol upang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Pandesal Forum sa Quezon City, sinabi ni Senator Amy, kung may mga nabaling batas, sisiguraduhin ang investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations na makabubuo ito ng batas o kaya iamyendohan ang mga kasalukuyan para hindi na maulit pa ang gulo sa pagdakip sa dating Pangulo. Naniniwala din siya na nabigyang linaw kahit paano ang sambayan ng Pilipino sa pagsusulong ng Senate inquiry kung saan inamin mismo ng Philippine Center for Transnational Crime na wala namang red notice mula sa Interpol laban sa Pangulong Digong, kundi wanted person diffusion lamang. Kaisa ang mga taga-suporta, sinabi ni Senator Amy na dito dapat sa Pilipinas litisin ang dating Pangulong Digong kaugnay ng ipinupukol ditong crimes against humanity. Lalo pa niya't bukod sa matagal na tayong hindi kasapi ng International Criminal Court o ICC, sa bansa nangyari ang umano'y mga pagpatay sa drug war. Hindi bilang kanyang birthday wish naman sa Pangulong Digong, sinabi ng presidential sister na malaki ang kanyang tiwalang malalagpasan ito ang kinakaharap na hamon dahil sa magaling na abogado at mag-u-80 na rin o mag-u-80 anyos na rin ang kanyang kaibigan. Maganda umaga, Pilipinas! Kinontra ng 4 na law experts ang mga nagsasabing kidnapping ang pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte ng Interpol at International Criminal Court. Iisang posisyon ng 4 na kilalang legal experts na sina dating Associate Justice Antonio Carpio ng Korte Suprema, ICT Senior Associate Ruben Carranza, dating ICC Judge Raul Pangalanan at Human Rights Lawyer Ted Te. Sinabi nilang legal at warranted ang pag-aresto kay Mayor Digong kaugnay ng crimes against humanity. Iginiit ng 4 na law experts. Sumunod naman ang gobyerno ng Pilipinas sa proseso sa ilalim ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity.
Nagtataka ang mga legal experts sa pagpupumilit ng mga kalyado at mga supporters ng dating Pangulo na iligal ang pagkakaresto rito at pagdadala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Identified street-level individual drug personality arestado naman sa bypass operation ng PNP sa Rosales, Pangasinan. Nasa 13,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 98. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Kulong ang isang newly identified street-level individual na si alias Tagul, 36 anyos, trader at residente ng barangay San Aurelio 2, Balungaw, Pangasinan. Sa ulat ni Rosales Chief of Police Major Noel Cabakungan, 1:55 ng hapon kahapon, nagsagawa ng bypass operation sa barangay Kabalawangan Sur, Rosales ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit matapos makipag-ugnayan sa PDEA Region 1 at isa sa mga pulis ang nagpanggap na bayar gamit ang mark money na kabili ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at na magkapalitan na ng mark money at droga. Dinakma ng suspect at nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang mark money. Nasa humigit kumulang 2 gramo ang timbang ng illegal na drogang nasamsam sa suspect at may street drug price na 13,600 pesos. Kasong paglabag sa Section 5 and 11, Article 2 ng Republic Act 9165, otherwise known as the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ng suspect na si Dagol. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Lucena City. Kumusta na po yung mga taga-Lucena, ha? At mga taga-Lalawyan, Hunag, Quezon. Magandang umaga din po sa mga taga-Aurora. Siyempre mga taga-Kalamba, mga taga-Ibi, Magalona, Negros Occidental, Halong Kamodra, at sa mga suki natin dyan po sa Las Vegas, Nevada. Evan lang, kumusta ka na? Ha? Ganyan din ang ating mga suki dyan po sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers na nitong weekend abalang-abala sa kanilang mga rehearsals. Junior Bao, si Tita Loy, si Tita Cora, Sir Manny, Tita Linda, at saka si Boss Art. Galingan nyo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! At sa mga seafarers natin, saan man pong panig ang mundo kayo naroroon, sa mga suki natin sa New York, USA, sa mga suki natin dyan po sa Canada, sa Middle East, mga Pilipino syempre sa Hong Kong, at saka sa Taipei, Taiwan, sa mga suki natin na pabalik ng Pilipinas galing Macau. Kumusta na kayo, ha? Kung kayo ay magpapasalubong, wag nang imported na tsokolate dahil meron tayong local made, but taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan at ngayon po ay may sarili nga pong brand ang ating mga magniniyog, ang ating mga magsasaka. Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung may higit 10 variants ng Tangerine Chocolate, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magtatangkilik o sino bang susuporta sa ating mga magsasaka kundi ang kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Nababahala naman si Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz sa lumalalang pagkakahati-hati ng mga Pilipino dahil sa pagkalat ng mga online disinformation, misinformation at fake news. Ito ang sinabi ni Ruiz sa pagharap sa ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay ng mga malisyoso at mga fake na online content. Ayon kay Ruiz, ang pagkakawatak-watak na nararanasan ng bansa ay hindi nalalayo sa kaguluhang nangyari sa Estados Unidos. Nagpapasalamat naman ang kalihim sa habang ng TRICOM sa pag-imbisiga sa mga fake news at tiniyak na makikipagtulungan ang PCO, ang Department of Justice, ang Department of Information and Communication Technology at iba pang mga ahensya upang malabanan at ito'y masugpo. Ayon sa kanyang pagsugpo sa mga mapandinlang na nilalaman sa internet ay isang mahalagang laban na dapat harapin ng buong bansa. Binigyan din naman ni House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan kung bakit dapat agad aksyonan ang isang impeachment case.
Ayon kay Limanan, miyembro ng 11-man House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ang agarang paglilitis ay kailangan dahil sa iba't ibang dahilan. Una daw ay para daw mabawasan ang further harm. Ang pangalawa ay para ma-uphold ang rule of law. At ang pangatlo ay para ma-maintain ang public trust. Ang-apat naman ay pagpapapreserba sa institutional integrity. Ayon kay Limanan, ang ikalimang dahilan ay upang maiwasan na meron pang manghimasok sa proseso. Sa uli, binigyan din ni Limanan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng halimbawa upang pigilan ang mga maling gawain ng mga matataas na opisyal sa gobyerno sa hinaharap. Naniniwala naman si Vice President Sara Duterte na straight na iboboto ng publiko ang tinaguriang Duterte 10. Ang 10 senatorial candidates ng partidong pinamumunuan ng dating Pangulong Digong Duterte. Sa kanyang virtual press conference sa The Netherlands kung saan nakapiit ang kanyang ama, sinabi ni VP Inday na posible ito ang dahilan kung bakit dinala sa ICC ang dating Pangulo para humina ang oposisyon at mapigilan ang block voting para sa Duterte 10. Sinabi pa ng Vice Presidente, kahit hindi raw siya sumama sa campaign rally, tiyak na susuportahan pa rin ng publiko ang Duterte 10. Sa tingin naman ng Vice President, alam ng publiko ang kanilang iboboto ay mga pambato ng dating Pangulo para makamit ang tunay na pagbabago. Nangunguna sa nabanggit sa mga binanggit ni Senator o ni VP Inday Sara, ang top ranking ngayon sa mga survey na si Senator Bongo. Mukhang magba-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Samantala, sa gitna ng matinding hamon sa politika at personal na laban ng mga kalyado, taos pusong nagpasalamat naman ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney G.B. Bondoc sa mga Pinoy na patuloy na nagpapahayag ng kumpiyansa at suporta sa kanya. Kasunod ito ng sinabi ng Octa Research Group na tumaas ang antas ng suporta kina Attorney Bondoc at kapwa PDP laban candidates na pumasok sa Magic 12 o nasa striking distance ng Magic 12 sa pinakabagong senatorial survey. Sa isang panayam, sinabi ng Octa Research Fellow na si Dr. Guido David, kapansin-pansin ang malakas na pag-angat ng singer composer sa kanilang senatorial survey at posible itong makapasok sa winning circle. Sa survey noong February 21 hanggang 25, tumaas din ang niyang suporta ng PDP laban sa PDP laban kaugnay ng mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansa. Iniuugnay ni David ang mga pangyayaring politikal, partikular na ang impeachment laban kay Vice President Sara. Nananatili naman si Attorney Bondoc na nakatutok sa mensahe ng pagkakaisa, pananampalataya at paninindigan dahil hindi lamang para sa dating Pangulong Duterte, kundi para sa soberanya ng Pilipinas at kinabukasan ng bawat Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sexy actress na si Krista Miller malaki ang pagsisisi paggamit noon ng illegal drugs. Yan naman ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap ang sexy actress na si Krista Miller. Ayon sa naturang aktres, malaki ang pagsisisi niya kung bakit gumamit siya ng ipinagbabawal na gamot. Dati raw kasi ay masyadong naging mayabang siya. Naging walang hiyang babae siya na kung saan ay sumasagot siya at lumalaban sa kanyang mga magulang dahil ang piling niya ay kayang-kaya niya ng mabuhay mag-isa. Ang laki ng pagsisisi ng naturang dalaga na kung saan noong mga panahong mahuli siya tungkol sa droga na umabot sa 1 and 8 months ang kanyang binuno sa kulungan ay kasalukuyang buntis siya noon. Nagkataon daw na 3 months ang kanyang sinapupunan kung kaya't doon siya mismo sa kulungan nakapanganak. Ayon kay Krista, malaki ang kanyang pagbabago mula ng kanyang ma-realize ang mga pagkakamali niyang nagawa sa kanyang mga magulang. Ngayon daw, pinipili na lang daw niya ang kanyang mga kaibigan hindi tulad sa dati kahit na sino ay okay lang hanggang sa maturuan siyang magdroga at yun nga, nakulong siya. Well, ang realization nitong si Krista Miller ay huwag maging mayabang, maging mabuting anak at higit sa lahat, huwag papasok
sa droga. Yan ang ating DZRH Abisatos News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. 49, makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi po testimonial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Napakabisa na pagpasok po sa ating katawan ay ina-activate po nito yung plasmacytoid dendritic cell, yung PDC. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system ng mga dalubhasa. At nakatutulong po ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Habang tayo po ay natutulog, itinataboy ang mga toksin sa ating katawan, pinalalakas nito ang ating immune system at nilalabanan ng puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text kayo sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga concerns. Ang Ultamayo po ay halal certified at rehistrado po sa Food and Drug Administration bilang kauna-unahang postbiotic food supplement. At available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed at Pasmed. Ayan, Pero wag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 4:51 ang oras sa buong kapuluan. Humihirit naman ang Department of Agriculture ng mas mababang taripa sa mga ini-import na saging ng Pilipinas sa Japan. Sa ilalim kasi ng partnership agreement ng Japan at ng Pilipinas, 18% ang ipinapataw na taripa sa mga saging ng Pilipinas kapag winter season, habang 8% naman kapag summer. Mas mataas ito kung ikukumpara sa ibang bansa na halos wala nang ipinapataw na taripa ang Japan sa mga inaangkat nilang saging. Kabilang narito ang Cambodia, ang Laos, Mexico at Vietnam. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang mapababa ang taripa ng saging para sa mga magsasaka, mga manggagawa at ekonomiya din ng bansa. Sinabi pa ng kalihim, hindi lamang ito makapanghikayat ng mas maraming investor, kundi matutulungan ding makaahon ng mga magsasaka sa kahirapan, makalikha ng mas maraming trabaho sa Mindanao. Pwede nang makabili ng hanggang 30 pesos per kilo na bigas nga sa mga kadiwa ngayong buwan. At sa mga susunod pang mga buwan, basta't pupunta kayo ng Kadiwa stores at mga centers. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalawak pa ang benepisyo para sa 21 o 29 per kilo rice program. Kabilang mga ito ay mga senior citizen, mga person with disability, solo parents at mga may hirap at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Dahil dito hinikayat ng Department of Agriculture ang mga benepisyaryo samantalahin ang bagong patakaran na tumutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa mas abot kayang presyo ng bigas. Pero utang na loob pangkonsumo nyo lang naman. Huwag nyo nang gawing hanap buhay. Bagong silang na sanggol na diskobring wala ng buhay sa Sky Project sa Catbalogan City. Nako, walang pusong magulang. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay gaga. Isang bagong silang na sanggol na diskobring wala ng buhay itinapon sa Sky City Project ng siyudad ng Catbalogan. Sa report ng PNP Alauna kahapon, na-discover ito ng isang concerned citizen sa Damuhan na bahagi ng city project sa barangay San Andres, Catbalogan City. Ayon sa concerned citizen na si Edgar, ang biktima ay nakadayaper at binalot ng damit ang katawan. Inireport agad niya ito sa mga otoridad. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan na ng kapulisan kung sino ang ina nagtapon sa kaniyang bagong silang na anak. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Muli namang pinagtigbay ni Speaker Martin Romualdez ang suporta ng Kongreso sa pagtataguyod at higit pang pagpapalago ng industriya ng real estate. Na ay merong mahalagang papel sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Sa kanyang mensahe sa 25th anniversary ng Remax Philippines. Ito po'y ginanap sa Grand Ballroom ng Shangri-La The Port Hotel sa Bonifacio Global City.
Iginit ni Speaker Romualdez ang kontribusyon ng real estate sector sa katatagan, pagunlad at pagbibigay ng oportunidad sa mga pamilyang Pilipino. Ayon sa Speaker, ang pagdiriwang ng 25th anniversary ng REMAX ay isang makasaysayang okasyon hindi lamang sa pagtatampok ng kanilang mahabang kasaysayan sa industriya, kundi pati na rin sa kanilang legasiya sa kahusayan ng pamumuno sa sektor ng real estate. Binati rin ni Speaker Romualdez ang REMAX Philippines sa kanilang natataging tagumpay sa global stage. At kasama dyan sa mga pinuri si Eddie Santos, June Kamkam, Marisa Garcia na napabilang sa mga nangungunang global brokers sa ginanap na REMAX Airport 2025 Convention sa Las Vegas City. Inendorso naman ang re-election ni Senator inendurso ng re-electionist Caloocan 1st District Congressman na si Oscar Malapitan at mga lokal na opisyal ng Caloocan ang Nationalista Party Senatorial Candidate na si Camille Villara. Halos 2 buwan bago ang eleksyon sa Mayo, hinimok ni Malapitan ang mga kankalo mula sa Barangay 188 na suportahan si Camille sa kanyang kandidatura. Ayon kay Malapitan, malaki ang naitulong ng pamilya Villar sa lungsod at matagal na niyang nakasama ito sa pagsiservisyo. Pinasalamatan naman ng Villar si Malapitan at mga lokal na opisyal sa kanilang suporta. Tiniyak din ang patuloy na pagsuporta sa mahalagang proyekto at mga batas na magtataguyod ng karapatan ng mga kabataan, kakababaihan at interes ng ating mga kababayan. Mga kilalang hot mamas, bonggang rampahan naman sa Bench Underwear Show Passion Bench Underwear Passion Show pala. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon ang katatapos lang na underwear fashion show na Body of Work ng Bench. Ginanap ito sa SM MOA Arena noong Biyernes ng gabi na sinalihan ng mga A-lister stars ng GMA7 at ABS-CBN, pati mga kilalang models, athletes at content creators. Ilan sa mga tinilian at hit na hit ang kanilang pagrampa ay ang grupong SB19, si Catherine Bernardo, Aden Richards at marami pa. Pero hindi rin nagpahuli ang mga hot mamas na sina Ina Raimundo, Sunshine Cruz, Priscilla Mireles at Max Collins. Na-maintain pa rin nila ang ganda ng katawan at nakipagsabayan sa mga mas batang artista. Ang sabi nga ni Sunshine Cruz ang nakatext namin, first time daw niyang rumampa sa ganun kalaking venue na naka-underwear. Pero nag-smile lang siya at hindi na ako sinagot nang sinabi kong dumating doon si Mr. Atong Ang para panoorin siya. Si Ina Raimundo naman ay proud na na-achieve niya ang gusto niyang gawin sa naturang fashion show. At least nagawa raw niya ito bago siya mag 50 years old sa darating na December. Sinuportahan naman si Ina ng asawa niyang Canadian na si Brian Potternack. 4 na ang anak ni Ina at kung pwede lang daw ay gusto pa sana niyang dagdagan pero hindi pa raw niya sure kung pwede pa. Marami ang natuwa sa mga veteran actors na ito na nagawa pa nilang rumampa sa Body of Work fashion show ng Bench na ganun pa rin kaganda ang kanilang figure. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Hindi pala alam ni Gorgie na muntik din akong kasama doon. Iba naman Bench yung pinag-uusapan eh. Maganda umaga, Pilipinas! Bench ang mga paradahan. Personal na nakiusap naman ang premyadong aktor at direktor ng FPJ Batang Quiapo na si Coco Martin sa mga Batanggenyo, iboto si Senator Lito Lapid sa nalalapit na 2025 election sa May 12. Sa kanyang mensahe sa proclamation rally ng FPJ Panday Bayanihan Party List sa Malbar, Batangas, hiniling ni Coco na iboto ng mga Batanggenyo si Tolitz, ang suprema sa Batang Quiapo. Sa mensahe naman ni Senator Lapid, inendorso niya ang FPJ Panday Bayanihan Party List. Pinangungunahan naman ni Brian Paul Yamanzares, anak ng Senator Grace Poe. Sinabi ni Senator Lapid na hindi niya malilimutan ang malaki na itulong ni Fernando Poe Jr. sa kanilang pamilya dahil ang kanyang ama na si Jose Lapid ay naging stuntman pala noon ni The King. Namatay sa kandungan ni FPJ ang ama ni Lito Lapid habang ito'y dinadala papuntang ospital dahil sa kanyang sakit. Magkatambal sina FPJ at Lapid sa pelikulang Kalibre 45 noong 1980s kasama ang namayapang si Eddie Garcia. Bukod kina Lapid at Martin, kasama rin sa pag-endorso ng FPJ Panday Bayanihan Party List si Lobby Poe, isa din sa mga anak ni The King.
Inarap naman ni Senator Amy Marcos sa mga residente, mga kooperatiba at mga lokal na opisyal ng Caloocan City at Pasig City upang ipakita ang patuloy niyang suporta at ilatag ang mga inisyatiba at mga panukalang pakikinabangan ng mga ito. Sa Caloocan City, bagamat tirik na tirik ang sikat ang araw, lumahok si Senator Amy sa motorcade kasama si Congressman Oka Malapitan at iba pang mga lokal na opisyal. Libo-libong mga taga-Caloocan ang hindi rin nagpatinag sa mainit na panahon at mainit na sinalubong ang pagdaan ng motorcade. Sa Pasig City naman, dinaluhan din niya ang ika-31 General Assembly ng URC Employees Multipurpose Cooperative bilang pangunahing pandangal at tagapagsalita. Kabilang sa pangunahing advokasya ni Senator Amy ang pag-amyenda sa Cooperative Development Act na naglalayong itaas sa 100 million pesos ang tax exemption threshold ng mga kooperatiba mula sa 10 million pesos lamang. Nais din ng Presidential Sister na mapalawak ang kaalaman sa teknolohiya at yun din ang mga oportunidad para sa mga lokal na kooperatiba sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga international counterpart. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ay naghahanap din ng magandang investment opportunity, lalong-lalo na sa Central Luzon. Nariyan pa rin yung alok sa atin ng Westchester Realty. Ito yung pinakamura ng ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Kaya ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy po natin ay ang Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Nasa loob po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati ho munisipyo. Kaya hindi nyo na kinakailangan pang bumiyahe, hindi nyo na kinakailangan pang problema sa panahon na matindi ang init ng araw. Yan po ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Napakalapit din po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01 na ng umaga. This time. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na sandali. Mananatili bang malamig ang Baguio City? Alamin natin yan kay Rhea Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning! Good morning po, good morning sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw, sa ngayon po wala pa rin tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Bagamat ilang bahagi pa rin po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ay makakaranas po ng mga pag-ulan dahil sa epekto ng easterlies, pati na rin po ng intertropical convergence zone. Dito po sa may bahagi ng Davao Region, pati na rin sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at BARMM, ay posible pa rin po yung maulan na panahon dahil sa epekto ng ITCZ at sa may bahagi naman po ng Bicol Region, sa Western Visayas, yun din sa Northern Samar, Eastern Samar at Romblon, gayon din sa Samar at Palawan ay possible din po yung mga kalat-kalat mga pulan dahil sa epekto nitong easterlies. Meanwhile, dito po sa Metro Manila, pati na rin po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy po ang generally fair weather conditions. Kung may mga pag-ulan man, ay mga panandalian lamang po ito na pagbuhos ng ulan, dulot po ng epekto ng mga thunderstorms at mga pag-ambon naman po sa bahagi ng Northern Luzon. At wala din po tayong gale warning sa ngayon or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin po mga kalayag ang ating mga kababayan, especially may mga malit na sakyang pandagat. At sa mga susunod na araw ay inaasahan natin na unti-unti po ulit mahihina yung epekto nitong amihan, kaya asahan po natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa ngayong linggo.
Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, Tagaytay, kumusta ho ang lagyan ng panahon? For Tagaytay naman po, maaliwalas naman po yung panahon. So, mga possible lang po yung mga thunderstorms. And yung temperatures po natin, yung hindi po heat index, yung temperatures po natin nasa 20 to 31 degrees Celsius. So, kahit papano, ay may kalamigan pa naman po. Malamig pa rin. Ayan, yes. Good news yan. Thank you, Ma'am Rhea. Maraming salamat. Yes po, good morning po. Si Rhea Torres mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho sa mga may importanteng lakad, magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At dahil papatapos na po ang Women's Month, at ganyan din ang Cancer Awareness Month. Alam ba ninyo na isang nangungunang sanhiho ng pagkamatay na kababaihan na dulot ho ng cancer ay ang cervical cancer? Ayan. Meron ho tayong makakausap na magaling na doktor mula po sa Mindanao na meron pong isinusulong na bagong teknolohiya kung paano malalabanan ang cervical cancer. Kasama na natin si Dr. Vincent Lucero. Doc Vince, magandang umaga sa iyo, may buntag. Magandang umaga, Sir Angelo Palmones. Good morning po. Ayan. Doc Vince, may binabanggit kang bagong technology na available na sa Pilipinas, ha? Yes sir. Available po. And ginagamit na ba ito ng mga pangunahing institusyon natin, like for example, government hospitals? Sir Angelo, actually, few bigger hospitals are using this technology already. Okay. Ang tawag natin dito is yung liquid-based cytology device. Diyan sa NCR, maraming malalaking hospitals na gumagamit na yan. But dito sa probinsya, I think iilan pa lang. Liquid-based cytology. Oo. Alam mo, kaming mga layman, hindi nauunawaan yung mga technical terms na yan. Pakipaliwanag mo naman, anong kaibahan yan dun sa mga traditional na ginagamit, Doc Vince? Yung conventional pap smears na sinasabi natin is actually yung na-develop ni Dr. Papanicolau more than 100 years ago, where we get specimens from the cervix of the patient and then manually ini-smear yan ng doktor sa glass slide. Pero itong liquid-based cytology is actually a better option in terms of mas malaki yung kanyang sensitivity. The same procedure, kumukuha ang doktor ng specimen sa cervix ng pasyente. But instead of us manually smearing it onto a glass slide, meron po tayong machine na sinasabing liquid-based cytology device where yung machine mismo ang magpiprepare ng specimens collected and then imprinting it, parang ipipaste niya onto a glass slide. Alin ang mas mabilis? Actually, parehong mabilis. The machine can actually prepare the specimens onto the glass slide for like 25 seconds. Kung mabilis din yung medtech or yung doktor na mag-i-smear manually doon sa glass slide, ay kaya din ng manual 25 seconds procedure din. Okay. But anong kaibahan nito doon sa conventional type? Maraming pagkakabayan, Sir Angelo. In fact, I will start in the story na more than 35 years ago, etong mga European and the US are actually trying to to standardize on collecting specimens from the cervix kasi
yung old pap smear procedure na manual smearing, marami kasing obstacles, maraming mga things like that makes a pathologist who reads the slides have some sort of difficulty in reading the slides. So, minsan sabi nila kokonti yung specimen na nako-collect or nailalagay dun sa glass slide. Minsan sinasabi nila maraming mga impurities, maraming mga artifacts, madumi, in short. Kuminsan maraming surrounded na mga red blood cells na kuminsan na-obscure na yung field kung saan hinahanap yung mga cancer cells. Kaya mami-misdiagnose. Pero itong bagong technology na liquid-based cytology is actually a transfer procedure where there's 2 layers of filtering. So lahat yung mga impurities, lahat yung mga obscuring red blood cells, lahat ng mga tenacious sputum, including artifacts that will obscure the field, will all be removed by the procedure. Kaya yung may iwan doon sa glass slide, malinis, 1 layer of cells, preserve yung mga cells, and very easy for a pathologist to identify particularly cancer cells. So mas correct, mas malinaw o mas tama yung magiging diagnosis. Kasi wala naman if you have an almost perfect glass slide, mas maganda yung batting chance of getting a more appropriate diagnosis. So, pag maganda yung diagnosis ng pathologist, mas prompt yung treatment ng attending physician, mas maganda ang prognosis ng patient. Okay. So, what's the handicap? Kung ganun ang mga benefits nito ngayon, attorney Doc Vince, what's the reason bakit hindi ito nagagamit pa ng marami sa ating mga ospital, lalong-lalo na siguro yung mga government hospitals sa mga probinsya? Well, primarily it should be the cost because it's a little costly also, but not really costly. Yun lang, na nasanay po kasi yung mga Pilipina natin na nagpapa-pap smear at that particular rate of the procedure lang kasi. But in the liquid-based cytology, you see you have a device, you have a specimen bottle, you have a filter procedure. So it does indeed require some sort of costing also. Kaya hindi siya siguro. At saka yung machine medyo, it's also a little expensive, particularly for smaller hospitals to acquire that. Hindi, pero sabi ko nga ang laki-laki ng pondo ng PhilHealth. Di ba, sinauli pa nga natin, 90 billion Isinauli natin sa National Treasury. Yun naman pala, may mga available na mga technology dito na dapat pinoprocure through that funding para ibigay sa mga smaller government hospital, sa mga probinsya, para mas mabilis yung proseso ng pagsuri at saka mas angkop. Sabi mo nga, almost perfect yung magiging prognosis, di ba? So, diagnosis. So, siguro, it's about time really that we come to open ito mga ganitong klase ng mga technology. So, yung bang pap smear, hindi nagkakailanganin kapag meron ganitong technology, Doc Vince? Hindi naman sa hindi na kailangan talaga. Pero liquid-based cytology is also a sort of a pap smear procedure also. Only that, gumagamit lang tayo ng device to prepare the slide. So, ang tawag natin dun sa pap smear is conventional pap smear na. And this new technology, we call that the liquid-based cytology. Although, Sir Angelo, dyan sa NCR, maraming malalaking government hospitals gumagamit na po ng liquid-based cytology. But very unfortunate, dito sa probinsya like in Davao, Soxargen area, wala pa po talagang gumagamit ng liquid-based cytology. Although we have actually introduced this kind of tech only late last year.
But I'm happy to tell you na this area is already adopting a liquid-based cytology procedure also in few hospitals around. Kaya napupulaan nung isang mamamahayag at isang vlogger, sinasabi Sub-Saharan Africa ang Human Development Index diyan dahil hindi tayo makapagsabayan, hindi natin na-adapt itong mga makabagong technology. So ang iyong nirerekomenda, even government hospitals, siguro through PhilHealth o Department of Health, should provide yung mga government hospitals ng ganitong klase o gumamit na ng ganitong klaseng technology. Kanino sila po pwedeng makipag-ugnayan, Doc Vince? Meron bang local supplier tayo dito? Who can, or diba? Yung Sir Angelo, yung liquid-based cytology was actually introduced in the Philippines like just before COVID. Nandito na yan sa Pilipinas, may iba-ibang branch yan. Kaya lang, the story is, yung dito sa probinsya, the importer of the first batch of liquid-based cytology before COVID actually went to visit Davao and Sorsogon area. But as far as I know, yung alam ko lang na info, the device was just so expensive and the consumables were just so expensive as well. Kaya parang hindi siya kaya, kumbaga, ng probinsyano siguro. Something like that. So, na-concentrate yung liquid-based cytology procedure dyan sa NCR area. Has the price gone down? For all I know, yung malalaking private and government hospitals do have liquid-based cytology already, like Asian Hospital. If I may mention Asian Hospital, PGH, St. Luke's, Makati Med, and all those levels of hospitals, they use the liquid-based cytology. But in some hospitals, they say they tend to tell the patient, ano nyo pa ang gusto nyo? Yung conventional pap smear na mas mura or yung liquid-based cytology? May mga doktor po natin ini-explain nila sa kanilang pasyente because, well, magugulat din yung pasyente. They were used to like, the cost is only like 500 or 600 and then suddenly tumaas na more than 1,000 yung procedure. So, for Filipino women, tinatanong muna yan karamihan ng mga doktor, which would you prefer? Which is a little, it aches my heart kasi parang pagpipiliin ka, anong gusto mo, yung lumang conventional pap smear or yung bagong liquid-based cytology. But I will tell you, Sir Angelo, that the conventional pap smear is still very appropriate, very sensitive pa rin siya na procedure and very acceptable. Although yung bagong liquid-based cytology ngayon na device, na procedure, offers higher sensitivity, and as I was telling you, it provides you an almost picture-perfect slide that almost a pathologist cannot give you a false result. Okay. Doc Vince, I was asking, bumaba na bang presyo nitong mga yung mga consumables versus nung pre-COVID? Kasi sabi nyo, pre-COVID, ganun kataas ang presyo, kaya hindi masyado. But has it gone down recently? Well, in our country, I think there are 3 types of liquid-based cytology device that's already available. So actually, an importer trader was able to find an LBC device that is really not very costly for the hospital and the end user. And if I may mention that brand, it's the Core Biotech liquid-based cytology, which is a technology from Korea.
Korea. Ayan. Okay. Anyway, ilalapit din ho natin ito sa sa PhilHealth at saka sa mga kaibigan natin sa Department of Health. It's really high time that we prioritize ng mga programa, mga technology na ito na pakikinabangan po ng ating mga kababaihan, ng mga nanay, 'di ba? It's Women's Month, Yes, sir. 'di ba? And panahon na meron tayong kampanya para sa laban sa cancer, 'di ba? Kung may ganito na mga available na technology, bakit naman kinakailangang mga highly urbanized areas lang ang makikinabang? Pare-pareho naman na tayong ang binabayad natin sa PhilHealth. Diba? Ang rate naman ng mga taga Mindanao, mga taga Visayas, pareho naman ang rate na binabayad sa mga taga Luzon. Bakit magkaiba yung mga treatment na available? Diba? So, dapat pantay-pantay. Doc Beans, thank you for joining us this morning, and siguro baka i-repair na lang namin sa inyo kung meron mga magtatanong galing sa mga ahensya na ating binanggit. In the meantime, thank you for joining us. Good morning. Good morning. Maraming salamat, Sir Angelo. Thank you po. Apo, maraming salamat, at maraming salamat din kay Doc Bean sa inyong malasakit sa ating mga kababaihan, sa ating mga nanay. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mayor Sunny Mendoza, magandang umaga po sa inyo, ha? Yan ang nanay ng mga taga-Talisay. Magandang umaga din po kay Ambassador Harry Amping, Justice Max De Leon, at syempre kay Court Administrator Raul Villanueva na maaga din pong gumigising, ha? At syempre si Justice Max De Leon. Kumusta na po kayo? Ay, baka kayo ay naghahanap ng magandang pangregalo sa mga magbe-birthday ngayong araw na ito. Nandyan po ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya check ho ninyo, ha. Ang Tangerine Chocolate ay may mahigit 10 variants po na available. Ang raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available yan sa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders ho natin, lalong-lalo na yung mga balikbayan, o pwede ho nating i-course through sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal, but taste and looks global dahil ito'y tinulungan ng Department of Science and Technology at ng DTI upang mas maging maganda ang kalidad, mas humaba ang shelf life. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya ating tangkilikin. Trabaho Party List, pinakilalang sandiga ng mga manggagawang Pilipino. Detalye ng balita mula kay Edjel Parosa, RH52. Edjel, good morning. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng celebrity advocate na si Melay Cantiveros upang ipakilala ang Trabaho Party List sa iba't ibang lugar sa bansa. Isinusulong ng Trabaho Party List sa mga platapormang layong palakasin ang karapatan ng mga manggagawa gaya ng pagkakaroon ng dekalidad na hanap buhay, patas na oportunidad, sapat na sahod at dagdag pang benepisyo. Nitong mga nakalipas na linggo, kasamang inikot ni Melay at ang Trabaho Party List ang ilang lugar sa Metro Manila. Binisita ni Melay at ang Trabaho Party List ang 21 barangay sa Malabon, habang nag-house to house naman ang nominees na sina Attorney Johan Bautista at Ninay Chavez sa lungsod ng Pasig. Dito, ibinida ng Trabaho Party List ang kanilang mga plataporma kung saan sila ang magiging boses ng mga manggagawa kasabay ng pakikinig sa hinaing ng mga taga-roon. Samantala, inaasahang muling mag-iikot sina Melay at ang Trabaho Party List sa Navotas at Makati Cities sa mga susunod na araw. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, inupakan ng ilang negosyante ang patuloy na pag-ooperate ng Wawi Market. Sa kabila naman ay kakulangan ng permit mula sa lokal na pamahalaan. Abay, teka naman. Bakit naman ganun, ha? Bakit ito ay nakapag-ooperate ng walang sapat na business permit samantalang marami pong mga tanggapan kapag walang permit ay naipapasara kaagad? Napag-alaman kay Attorney Patrick Legaspi ng Business Processing and Licensing Office, probationary permit lamang pala ang meron ang nasabing palengke na nag-ooperate na for the past 15 years. Utang na loob. Nilinaw naman ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Robiano na may ibinigay na probationary permit sa Wawi Market
at isa pang wet market noong pang 2004 sa kondisyon kailangan silang magsumite ng kinakailangang dokumento, updated na dokumento sa itinakdang deadline ng LGU. Hanggang noong December, hanggang nitong January 11 lamang ng taong kasalukuyan ang ibinigay na deadline sa kanila, pero sabi po ng BPLO, nagsumite na yung isang palengke ng dokumento para sa pagpapatuloy ng operasyon. Pero yung Wawi Market na ang pag-may-ari pala ay isang politiko, hindi pa nakakakompleto ng requirement sa kabila ng mga inisyong notice. Antibay ng loob, ano ha? Sino kayang politiko may-ari nito, ha? Nagtungo na ang kinatawan ng Wawi Market sa BPLO office noong ding Enero upang magsumite ng kailangan pang dokumento, pero kulang pa umano ng sanitary at occupational permits. Ayon sa BPLO, hanggat kulang ang dokumento ng Wawi Market ay hindi mag-i-issue ang lokal na pamahalaan ng operating permit. Binigyan ng LGU na panahon na para sa mga negosyante na sundin ang proseso at meron lamang sila hanggang noon January 20 upang makakuha ng business permit. Aba, meron yatang sinasandalan, ano ha? Meron, saan kaya ang tibay ng mukha kumukuha ito? Di ba? Yung mga stall owners mo dyan, hihingan mo ng kung ano-ano pagkatapos yung business, yung mismong palengke, walang business permit. Nako! Hindi dapat pinalalagpas sa mga ganito. Ano? Kahit pa sabihin mong ang may-ari nito ay isang politiko ng Pasay. Iniling naman ni Aksyon Dapat Party List number 1 nominee, dating Sekretary Nani Braganza, na dapat maglaan ng pamahalaan ng mas malaking pondo sa mga local government units o mga LGU. Ipiniliwanag ng Aksyon Dapat Party List na dapat i-institutionalize ang support per sector sa mga munisipyo upang mapadali ang tulong sa mga tao. Nangako ang Aksyon Dapat na kapag sila ay nakaupo ng Kongreso, ipaglalaban nila na magkaroon ng malaking budget ang mga munisipyo na direktang nakapagbibigay ng ginhawa sa mga constituents nila. Tutulong din ang Aksyon Dapat Party sa pamahalaan na manindigan para ipaglaban ang isang matinong gobyerno tungo sa komportableng buhay ng ordinaryong pamilyang Pilipino. Ang Aksyon Dapat Party ay patuloy na nakatuon sa kanilang battle cry, isang matinong paggogobyerno tungo sa komportableng buhay ng ordinaryong Pilipino. 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga, suspect naman sa kidnap o ransom sa Lucena, nahuli sa Caloocan. Nahuli ng Caloocan Police sa Bulacan. Bandaming pinangguntan, no? Suspect sa Lucena, nahuli ng mga Caloocan Police sa Bulacan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May puntaga, Kuya Angel, nahulog na sa kamay ng Caloocan Police sa lalaking most wanted sa Lucena City. Makarang matuntun ito sa kanyang pinagtataguan dito sa may Bicawayan, Bulacan na. Kinumpirma ito ni Police Colonel Edsel Canals. Ang suspect na si Alias Eteng, 32 years old, na pugante sa kasong kidnap o ransom at serious illegal detention. Naganap ang pag-aresto dito sa may barangay Bahay Pari, Bicawayan, Bulacan, alas 9:30 ng gabi. Ang operasyon ay sinagawa ng Caloocan City, Caloocan Police Intelligence Unit sa pamumuno nitong si Police Colonel Edsel Canals dahil sa pakipag-ugnayan na rin sa Bicawayan na Police. Inaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na ni-issue ni Judge Aristol Reyes, ang presiding judge ng Family Court Judicial Region Branch 1-15 sa Lucena City nito lamang February 26, 2025. Walang nirecommend ng piyesa sa suspect para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pinuri naman si Police Colonel Josepino Ligan, ang LPD Director ng itong mabilis na pag-aksyon, pagka-aresto ng mga wanted criminals dahil hindi man ito sa Caloocan pero bahagi ng operasyon ng Philippine National Police. RH23, Edwin Duque ulat sa Tisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edwin. Imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. 34 na makalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-enjoy natin ang benepisyo ng ultabayo. Alam ba ninyo na ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma.
Kaya napakabisa po nito, napaka-potent po nito na maitaboy yung mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kasi ang Ultabio po, yung postbiotic, ina-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na siyang itinuturing na commander ng ating immune system kapag pumasok na ho sa ating katawan. Ang Ultabio po ay nakatutulong upang ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, syempre magandang gising natin sa kinabukasan. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Any question under the sun, po pwede pong masagot ng ating pong mga dalubhasa na nakastambay. Sasagutin yung inyong mga text messages. Ang Ultabio po ay postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay halal certified. Available sa Mercury Drug, Amescu Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magiging abot kamay naman ang tulong ng gobyerno para sa mga tricycle driver at mga operator sa bansa. Ito yung magiging pangunahing misyon ng 108 TODA Party List na pangunguna ng first nominee na si dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano. Sinabi ni Feliciano na ayaw niyang maulit ang naging karanasan ng mga TODA members sa panahon ng pandemya. Ayon kay Dr. Feliciano, maraming driver ang nahirapang makatanggap ng sapat na tulong sa buong panahon ng COVID pandemic. Yan pa man, sinisiguro ngayon ni Feliciano na hindi na mangyayari ang naturang sitwasyon dahil binabalangkas na ang Magna Carta por TODA ng 108 TODA Action. Nakapaloob sa plataforma ang pagbibigay ng benepisyo sa mga TODA members tulad ng health, insurance assistance, gayon din ang pagiging membro ng SSS at pag-ibig fund ng mga membro ng mga TODA. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:37. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 na umaga, naniniwala ang Comunidrona Party List na dapat ituring na national emergency ang lumulobong bilang ng mga pamilyang nakararanas na matinding hamon sa kalusugan, yan din sa nutrisyon, lalong-lalo na yung mga nanay, mga sanggol at mga kabataan. Binanggit ng ang Comunidrona Party List nominee na si Atty. Fiona Itona ang ulat ng United Nations Children's Fund o UNICEF noong 2024 na sa kabila ng matatag na macroeconomic foundations at policy frameworks ng Pilipinas, 26.7% pa rin ang mga bata ang wala pang 5 taong gulang na bansot. At nagpas naman sa 39% sa ilang rehiyon tulad ng Bangsamoro ang nakaruranas din ng naturang problema. 672,000 na mga kabataan naman ang naghihirap dahil sa wasting. Karamihan ay wala pang 2 taon. 23% naman ang buntis, ang anemic at naging triple naman ang childhood obesity nitong 2003. Ayon kay Atty. Itona, hindi dapat baliwalain ang nakakaalarmang mga datos dahil hindi lamang usapin sa pagkain at gutom, yan din sa malnutrisyon. Ito po'y usapin din sa kanilang kinabukasan. Dapat niyang palakasin ang universal access sa community nutrition programs gaya ng agresibong feeding program para sa mga buntis at mga nagpapasusong nanay. Yan din sa mga bata sa mga high burden na mga komunidad. Dapat din palakasin ang food fortification at suporta sa nutrition-sensitive agriculture sa mga paaralan at mga barangay. Sinabi pa ni Atty. Itona ng Comunidrona Party List, may pangangailangang palakasin ang primary health care sa mga barangay level at matutugunan ito sa kung bubuhusan lamang na suporta at maternal care. Yan din yung early malnutrition screening, pagkakaloob ng mobile clinics at telehealth services upang mabot ang mga rural at unserved na mga lugar. Magandang umaga, Pilipinas! Aprobado na ng Pangulong Bongbong Marcos ang 7 lokal na holidays para naman sa Abril sa magkakaibang lugar sa bansa. Vacation time. Pirmado na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Proclamation 832 na nagdideklara ng April 3 bilang non-working day sa Balangiga, Eastern Samar bilang selebrasyon ng ika-171 founding anniversary. Yan din ang Proclamation 883 na nagsasaad ng special non-working day sa Laad, Davao de Oro. April 4 yan, para sa kanilang 46th anniversary.
ang Proclamation 834 na dedeklara ng Special Non-Working Day sa Mountain Province sa April 7 para sa kanilang Foundation Day at Proclamation 835 bilang Special Non-Working Day naman sa Dolores, Quezon sa April 11. Nasa ilalim naman ng Proclamation 836 ang deklarasyon ng Special Non-Working Day sa Plaridel, Bulacan, April 23 yan, para alalahanin naman ang Battle of Quingua. Habang ang Proclamation 837 ay non-working holiday din April 25 sa Pinakamalacayan Oriental, Mindoro para sa Bahaghari Festival, at ang Proclamation 838 naman na nagdedeklara ng holiday sa San Francisco, Quezon. Ayan na. O yan ho yung mga local holidays. Magandang umaga, Pilipinas! Pwede pa tingin na ho natin ang magandang umaga ang Joan of Arc ng Oriental Mindoro, si Ma'am Joanna Valencia. Ayan ha, pantakin ho ninyo. It took a lady to unify ang ating pong mga barakong politiko dyan po sa Oriental Mindoro. Magandang umaga, Pilipinas! Pagkakakilanlan ng mga dumukot sa pangalawang bangkay na natagpuan sa Tayum Abra, kinilala naman ng isang saksi. Pantakin ho ninyo, pati bangkay dinudukot. Ano? Alamin natin ang detalye mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Lumantad at kusang loob na nagbigay ng pahayag ang isang saksi kaugnay sa pagkakadukot at brutal na pagkamatay ng kanyang kapatid na si Crusel Toralba Abad. Ayon kay Don Del Toralba Abad, nangyari ang insidente pasado alas 10:30 ng gabi noong Marso 21 sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Ananao, Barangay Budak, Tayum Abra. Anya 6 na kalalakihan na nakasuot ng face mask at baseball cap, kasama sina Barangay Captain Walter Tugadi na suot ng itim na jacket at Jordan Barcena na nakasuot ng sombrero at tube mask. Isinalaysay ni Dondel bago mangyari ang pagdukot, nakaduyan siya sa harap ng kanilang bahay at habang kinakausap sa cellphone ng kanyang live-in partner, may naaninag siyang 6 na kataong paparating sa kanilang bahay. Kaya siya biglang tumalon sa duyan at nagmadaling pumasok sa kanilang bahay at isinara ang pintuan at sinabihan ng kapatid na may mga tao sa labas ng kanilang bahay. Pero saan pumasok ang mga suspek at dinala ang kanyang kapatid. Kinaumagahan ay natagpuan ang bangkay ni Cruseldo na nakagapos ang 2 kamay at bahagi nasunog ang katawan sa sitio ng Cortian proper, Tayum Abra. 400 metro ang layo nito sa isa pang bangkay na si Raul Aquino na natagpo ang may tama ng baril sa ulo sa gilid ng kalsada sa Abra Kalinga Road sa Barangay Bagalay, Tayum Abra. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy. Just like Gina. Ay magandang umaga din po sa mga taga Rosqueta, Isabela. Teka muna, baka yung mga magbe-birthday ngayon, nakatulad ni, basta yung mga birthday celebrators natin ngayon, naghahanap ng panghanda. Sali kayo sa ating Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! 33 na 33,000 ang nag-iintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ayan, ha? So habang naliligo ho kayo, nagsha-shower kayo gamit ang Shield Bath Soap, hulaan nyo ang ating Mahiwagang Tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 33,000 pesos. Wala na munang clue. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po aring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ulitin natin, ha? Isang beses lamang kayo dapat magpadala ng sagot para mabilang po ng ating sistema. Ayan, ha? Parang boboto lang kayo ng party list election. Isa lang dapat ang binoboto. Pagpunta ho ninyo dun sa likod ho ng balota, hanapin po ninyo yung inyong napupuso ang party list at yun lang po ang inyong mamarkahan. Huwag pong susobra sa isa. Hindi po yan bibilangin ng vote counting machine. Halimbawa, number 72, Comadrona party list ang inyong napili. Oh, yun na lang. Huwag yun ang dagdagan para hindi maging invalidated ang inyong balota. Magandang umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magkasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 9 na minuto na lamang bago po mag-isens na umaga. Sa mga taga-Binangon ng Rizal at mga kalapit probinsya o kahit mga taga-Metro Manila, ha? Gusto nyo ba ng luxurious living but affordable housing? Ayan po yung ino-offer sa atin ng St. Monique Malay, the most prestigious project dyan po sa Binangon ng Rizal. Tingnan doon po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. Yan po ay 2-story townhouse na meron pong balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Kaya nga po yung tinatawag natin luxurious living with affordable housing. 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon o sa lahat ng impormasyong kinakailangan nyo, ha? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5, Malu. Teka muna, hindi yata nakatingin sa akin si Malu. Hello, Malu, Cabral. Wala. Naka-off lahat yung mga monitors ko dito. Kaya kahit anong dipang gawin nyo dyan, wala ako nakikita. Itinatanggi ni dating Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III na nag-apply para sa asylum sa China ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng maulat na hindi umano inoprobahan ang application ng dating Pangulo para sa asylum kaya't napilitan itong umuwi ng Pilipinas mula Hong Kong. Ayon kay Bello, kasama siya na magpunta ang dating Pangulo sa Hong Kong. Nagkaroon din sila ng pagpupulong doon pero hindi na pag-usapan ang pag-a-apply ng asylum ng dating Pangulo. Sinabi pa ni Bello bilang isa sa mga abogado ni Tatay Digong, malalaman niya kung paano ito nag-apply ng asylum pero wala naman siyang nalalaman tungkol dito. Sa katunayan, sa talumpatoy mismo ng dating presidente sa harap ng mga OFW. Nabanggit rin niya tungkol sa warrant of arrest at ang kanyang kahandaan na maaresto. Una nang sinabi ng Malacanang, wala silang impormasyong nakukuha tungkol sa umano'y pag-a-apply para sa asylum sa China ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ito naaresto. Mamalengke muna tayo. Ayun. Sinong magre-report? Si Edwin Duque. Ayan, okay. Nasa Port Avenue Public Market ngayon sa Caloocan sa Edwin Duque. Alamin natin ang mga presyuhan doon. Edwin, go ahead. Kuya Angel, ito na yung mga presyo ngayong araw ng Lunes dito sa Port Avenue sa Grace Park, Caloocan. Ang presyo ng baboy, medyo maganda-ganda rito dahil nasa 270 yung karne ng baboy. Ang lempo naman ay 430 pesos. Ang manok, Kuya Angel, ay nasa 240 at ang atay manunan naman ay 460 o 260. Yung may mga buto ay 430 pesos bawat kilo. Pero yung presyo ng kambing ay tumaas ng halos 20 pesos. Mula sa dating 480, ngayon ay may presyo ng 500 bawat kilo. Sa presyo naman ng mga gulay, ang sibuyas 120 pesos bawat kilo. Ang bawang 160, kamatis 50, ang bell pepper naman ay 180. Siling panigang ay 80 pesos, ang siling labuyo ay 150 pesos bawat kilo. Sa gulay, ang presyo ng talong pa rin ay 80 pesos. Ang labanos 130, tumas ng 20 pesos bawat kilo. Ang sayote 40 pesos, ang palaya 120, ang luya 180, ang bagyo beans ay 120. Sa repolyo mula 50 hanggang 80 pesos bawat kilo, ang patatas 110 at ang gabi naman ay 110 pesos bawat kilo. Sa presyo ng mga isda, medyo mataas ang presyo ng isda ngayon dahil yung bangos 180 hanggang 220 pesos bawat kilo, 170 sa tilapia, ang pusit 350. 180 naman hanggang 200 ang galunggong. Ang pampano ay nasa 420 hanggang 450 pesos. Ang tamban ay 120. Ang galunggong 130 hanggang 220 pesos bawat kilo. Habang yung binduan na napakasarap sa sinigang ay 300 pesos bawat kilo. Ang manggang hinog naman sa mga prutas ay mula 50 hanggang 100. Ang saging na langatan 100. Ang latontan 60 pesos. Sa presyo ng bigas ko yung Angel, ang pinakamura dito sa palengke ngayong umaga ay 52 at ang pinakamataas na presyo ay naglalaro ng 80 bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa Port Avenue sa Grace Park sa Caloocan, Aris 23.
Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Inilala naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Jong ng Lanao del Sur ang pagsasampa ng kasong kriminal sa 4 na empleyado ng Davao City Civil Register's Office na sangkot umano sa pagbibigay ng Philippine birth certificate sa mga Chinese national na maaari manong bahagi ng mas malawak na modus, kaya dapat ay pagpatuloy pang investigasyon. Tinampahan ng kasong falsification at cyber na paglamag sa cybercrime law ng National Bureau of Investigation ang 4 na empleyado ng Civil Register Office ng Davao. Matapos matuklasan sa isinagawang investigasyon na sangkot sila sa pagbibigay ng peking birth records sa mga Chinese nationals upang palabasin na Pilipino ang mga ito at magkaroon ng sapat na karapatang manatili sa bansa tulad ng isang ordinaryong Pilipino. Ginamit ang mga peking dokumento para makakuha ng pasaporte na magbibigay daan sa mga dayuhang ito na makapasok at makapagtrabaho sa bansa ng legal. Sinabi na Jong na ang iskandalo ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng Team Pilipinas at Team China at dinagdag pa na ang mga Pilipinong kumakampi sa dayuhang interes kapalit ng pambansang seguridad ay dapat na maisawalat din at makasuhan. Dito ho sa Metro Manila, meron pong isang kumakandidato ngayong sa isang lokal na posisyon na mukhang benepisyaryo din ho ng ganitong klase ho ng mga racket. Mukhang may kamag-anak ito kay mukhang may kaugnayan ito kay Alice Guo. Abangan po ninyo kung sino itong politikong ito na lalaban ho sa unang pagkakataon sa lokal na eleksyon na mukhang sabit sa kahalintulad na kasong dinaanan ni Alice Guo. Mukhang may tatrabahuin na naman ang PAOK pagka nagkataon, Magandang umaga, Pilipinas! Ang paglaganap ng maling impormasyon sa TikTok gaya ng pagmamayari ng China sa Palawan ay nagpapakita o na nagpamagmamayari daw ng China ang Palawan ay nagpapakita umano na kulang ang ginagawa ng naturang social media platform upang mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon. Kasabay nito, nananawagan si Congressman Rod Gutierrez na magpatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang pagpopost ng mga maling impormasyon upang hindi na ito kumalat. Partikular na tinukoy ni Gutierrez sa pagdinig ng House Tri Committee ang kumalat sa TikTok na ang Palawan ay dating pag-aari at pinamamahalaan ng China. Ayon kay Gutierrez, ipinakalat ng mga gumagamit ng TikTok ang naturang maling impormasyon at hindi naman ito pinigilan ng TikTok. Di ba po, papaalam na muna tayo Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayon ay hindi ko po babasahin. Ito po ay isang pahayag galing po kay Lee Kuan Yew. Dati pong Prime Minister po ng Singapore. At itong dahilan kung bakit ang Singapore ay nananatiling isang powerhouse hanggang sa kasalukuyan. Whoever governs Singapore must have that iron in him or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. 2x2, susunod na ACS Balita in just a while, 6:00 na umaga.